Hulog na hulog na hulog na hulog na hulog sa bitag. Etong Gatchalian Block. O tingnan nyo ngayon 13 na sila. Alam naman na natin kung sino yung mga bumaliktad ngayon. So 13 na sila. Tignan nyo yung ginagawa ng Cayetanos Block. Yung mga senador kagaya nila Senador Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Loren Legarda. Andun sila ngayon, sinusunod nila. Kasi, sang-ayon sa batas at talagang nasa konstitusyon natin yung 13. Kapag naging 13, rules is rules, kailangan talaga nilang sundin yan. Ngayon, bakit ko sinabing nahulog sila sa batas? Sa bitag? Kasi isipin nyo maigi. Noong itinalaga bilang Senate President, Acting Senate President si Gatchalian, pinagpipilitan nila na goods yung 12. 11 plus 1 equals 13. Yan ang gusto nilang iparating sa atin. So, hindi yun sinisipot or hindi yun pinapansin ng Cayetano, ng kampo ni Senate President Cayetano. Kasi nga, wala nga sa konstitusyon. Illegal nga. Kasi nga 12 lang sila. So, ngayon na 13, special session, naging 13 sila. Pumunta sila Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Loren Legarda, at Pia Cayetano. At sinabi rin nila na rules is rules. 13 na sila, kaya nandito kami. So napaka napaka basic at talagang sinampal ng katotohanan etong Gatchalian Block dahil alam mo yun, pinagpipilitan nila nung nakaraan na pwede daw yung ginawa nila dahil 12 sila. Pero hindi sila sinisipot at talagang maling-mali yun. Kahit nga tayong ordinaryong Pilipino, alam natin yun eh. Tapos sila hindi. So ngayon, 13 na sila. So goods na ang lahat kasi talagang nasa rules. Ang rules ay 13 dapat ang miyembro mo. Pero nga lang, ang nakakatawa dito, nauna yung illegal bago ang legal. Di ba? Pero biro mo, itinalaga nila bilang Acting Senate President si Gatchalian na samantalang 12 lang sila. Ngayon, tinuturing na nilang Senate President si Gatchalian na ngayon 13 sila na hindi naman pasok doon so kung kailan dineklarang Senate President si Gatchalian. Kakatawa, no? Pero dito natin na makikita na ang Cayetanos senators or yung mga nasa panig ni Cayetano sumusunod sila kung ano yung rules. 'Di ba? Obvious naman nandyan nga sila ngayon Kaya nga yung sinabi ni Loren Legarda, ni Pia Cayetano na 13 na sila, rules is rules. Tama lang naman talaga yun. Walang masama dun sa ginawa nilang yun. At dapat nilang sundin yun kasi yun ang rules. 'Di ba? Samantala, tapos ito pa malapit, biglang nawala ang Senate threat. Obo, galing. Asan na yung Senate threat? Asan na yung asan na yung threat sa Senado? Baka parang biglang parang nakalimutan natin na may threat sa Senado Shoutout sa Gatchalian Block tuloy. Gatchalian Block. Shoutout sa inyo mga senators. Kamakailan lang, parang kahapon lang may Senate threat pa. Bakit ngayon parang wala? Nawala yung Senate threat. Ibig sabihin, mawawala ang Senate threat kapag sinang-ayunan ng kagustuhan ng mga BBM senators. Ganun ba? Ayun, lupit. Kakaiba din talaga. Kakaiba. Etong tanong dyan. Halimbawa na mag-declare kaso hindi na nga pala pwede kasi nagsibaliktaran na yung dalawa. Halimbawa, na bukas may hearing sa 18 Marine at sa 14 testigo. Pustahan tayo, may Senate threat ulit. Talaga ginagawa nila tayong tanga. Buti na lang kahit papano. Iilan na lang talaga yung mga supporters ng mga loyalistang tanga, Pinklawan at Dilawan na sila lang yung naniniwala dyan sa pakulo ng BBM senators. Buti na lang iilan na lang sila. No, at buti na lang di hamak na mas marami
tayo na talagang nakakaintindi at nauunawaan itong panggagago na ginagawa sa atin. So, lupit ha. Congratulations sa BBM Senators. So ngayon, dahil sa pagbaliktad ni Senator Joel Villanueva, iilang relihiyon na lang talaga ang matuturing nating talagang pinaninindigan ng kanilang prinsipyo at kanilang pinaglalaban. So, hindi ko naman sinasabi na galit ako sa relihiyon ni Senator Joel Villanueva, hindi ko ganun, no? At hindi rin ako galit kay Senator Joel Villanueva, siya naman magdadala niyan. Sabi ko nga sa inyo, kung sino man yung mga nagiging Judas or Traidor ngayon sa Senado, sa mga leadership, sa Congress or kung saan saang pamumuno yan sa gobyerno, sila magdadala niyan. Tsaka sila rin ang sila rin yung kukuha ng sukli niyan. So dahil sa pagbaliktad ni Senator Joel Villanueva, mga kapatid nating Muslim, kapatid nating Iglesia, at syempre ang KOJC na lang talaga ang maituturing. Lalong-lalo na ang KOJC, talagang pinanindigan nila yung kanilang prinsipyo laban sa korupsyon. Diba? At talagang nagsakripisyo. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, kahit na sobrang hirap ng kalagayan niya ngayon, talagang maituturing natin na number one etong sa relihiyon ng Pilipinas, etong KOJC na talagang hindi nagpagamit, no? So ngayon, wala na tayong magagawa dun kasi ginawa na nila. Pero ang malapit dito, kapag etong mga kapatid nating mga Muslim, kapatid nating Iglesia, kapag yung dalawang relihiyon na yan ay nagpasakop din, wag naman sana. At hindi ko rin naman sinasabi na magpapasakop sila. Kapag, no? May mga hindi makaintindi dyan eh. Kapag nagpasakop itong dalawang relihiyon na to sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos, ay wala na. Wala na, finish na. Kasi alam naman natin, ang Katoliko, hindi lahat yung ibang mga pare, mga leader ng Katoliko, sumasamba sa maleta ng pera. Kagaya na lang nung kalbong pare, di ba? Dati pala may video yan na tutol siya kay Marcos Jr. Pero ngayon, baw na siya. Sinasamba niya na si Marcos Jr. Alam naman na natin kung anong dahilan nun, di ba? Ngayon, yan na lang ang pag-asa natin na kumilos ang mga kapatid nating Muslim, kumilos ang kapatid nating Iglesia, at syempre ang KOJC anytime naman tsaka simulat sa pool talagang hindi nagbabago yan. Hindi nagbago ng pananaw yan, talagang tuloy-tuloy lang sila. 'Di ba? So kapag yung dalawang relihiyon, Muslim at Iglesia, hindi tinuldukan etong nangyayaring korupsyon sa bansa natin, wala na tayong magagawa. Wala na kasi isipin nyo, mainstream media, kontrolado. Yung mga politikong inaasahan natin, kapag bumuelta, kakasuhan, ikukulong. Media, ganun din. Diba? Maraming mga bayaran na media. Net25 at KOJC or SMNI na lang talaga ang mapagkakatiwalaan natin ngayon. At sa social media naman, marami silang mga bayaring mga vlogger. Diba? Sa totoo lang, ako, never akong sumagot sa mga vlogger kasi alam ko na yung kalakaran nila dyan. Yung may bayad yung sa comment, kapag sinagot mo sila, so, tapos magkaka-content pa sila. So, never ko rin talagang pinatulan yung mga yan. Kaya, shoutout doon kay Tigasing Noipi ba yun? Huwag mong patulan yung mga vlogger ng kabila. Pinagkakakitaan ka lang nila, pre. Ako na lang sasabi sa'yo, kahit anong debate at paliwanag mo sa mga yan, bulag na yan, dahil nakatapal dyan, nasa yung lamang loob niyan, puro kwarta na. Oo, puro pera na pondo ng bayan. Kaya wala na tayo. Useless na para sabihan pa yung mga yan.
no? So yun, no? Sana nga talaga may mangyari pa. May mangyari pang milagro. At sana itong mga relihiyon na to gumawa ng hakbang, hindi para manggulo kundi para matuldukan na itong korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon, pag pati sila mga naduwag or natakot din dahil alam nyo naman, di ba? Sa totosin nga, SMNI nga ang pinaka ginawa nilang halimbawa sa mga SMNI ang pinaka ginawang halimbawa ng administrasyon na kapag hindi ka sumunod sa akin. Diba? Pag hindi ka sumunod sa akin, yari ka. Matutulad ka kay Pastor Apollo Kibuloy, matutulad ka sa SMNI, tinanggalan ng prangkisa, matutulad ka sa KOJC na yung kanilang banal na lugar ay binastos, binaboy. So, ganun na ganun. So, ngayon, kung etong ibang mga relihiyon, na mga naglalakiang relihiyon sa bansang Pilipinas, pag hindi sila gumalaw at hinayaan nila ito ng hinayaan, wala na tayong pag-asa. Ang gagawin na lang natin, wala, titingin na lang tayo ng ganun habang ninanakawan tao. Yehey! Nagnakaw si Marcos Jr. ng trilyon, okay lang. Nagnakaw si Marcos Jr. ng 500 billion, wag na natin pag-usapan yan, okay lang yan. Ganyan na mangyayari sa atin soon pag wala talagang nangyari ngayon. Oy, hoy. Akala mo nakalimutan ko na kayong dalawa, ha? Hindi. Well, shoutout kay Sir, Mr. or Miss Arnold Clavio at syempre sa pinakatigasing na sumasalo ng kamao na Raymark Santiago na walang iba kundi si Ramon Datulpo. Yan, shoutout sa inyong dalawa. Kamusta? Kapon kasi hindi ako nakagawa ng vlog sa inyo, ng video kasi sa inyo kasi busy tayo, di ba? Nandun tayo sa press con ng 18 Brave Marine. So, kamusta naman? Kaya sobra kami nagtaka nung mga nakaraang taon sa inyo eh. Sabi ko, mga kontrapelo to kay Marcos Jr. Bakit? Biglang umamo na parang mga tupa. Umamo na parang mga basang sisiyo sa administrasyong Marcos at todo tanggol pa sila. Kaya naman pala, ayon sa 18 Brave Marine, nakatanggap pala etong si Ramon Tulpo sa mali-malitang pera. At kasama dyan si Arnold Clavio. Kaya naman pala, kamakailan lang, ang daming post. Arnold Clavio, matungkol utang na, galing-galing. Di ba? Tapos sabi ng GMA ngayon, parang hindi daw muna sila ata magsasalita mapatungkol sa issue kay Arnold Clavio. Pero dito natin masusukat, no? Na bilang na lang sa daliri mo yung mga taong kahit anong panunuhol ng pera, ilang milyon man yan, hindi mo sila madadala. Sample, marami. Una-una, si Banat Bay. Banat Bay, ilang beses na inoperan yan. Nang bumaliktad lang, murahin lang araw-araw, banatan lang araw-araw si BP Sara, bibigyan siya kung di ako nagkakamali, 20 million ata yun, or 10 million. Bumaliktad lang siya. Ganun lang gagawin niya. Sa isang araw, pabanatan niya lang mga Duterte, ganun lang. Pastor Kibuloy, di ba? At marami pa. Maraming mga inooperan ng pera na hindi nila kayang, kahit nga kinulong na nila, hindi nila kayang kontrolin or hawakan sa leg. Pero tong sila Montulpo at Arnold Clavio. Kaya naman pala, sobra kami nagtataka. Kasi nakakapagtaka na ano kayang kinagalit ni Arnold Clavio sa Duterte at ano kayang kinagalit ni Ramon Tulpo sa mga Duterte. Una-una, ang Tulpo Brothers, sila yung pangalawang muka. Pangalawang muka noon hindi ngayon. Pangalawang muka ng Duterte noon. Ngayon, pangalawang yan. Ito na sila ngayon. Yan yung nasa loob. Kita niyan? Yun, yan na sila ngayon.
Yan na sila ngayon. Kaya sobra tayo nagtataka na ba't kaya bumaba na itong mga to sa Duterte? Wala namang ginawang masama sa kanila. Wala namang, hindi naman sila inaano. Di ba? Tapos, alam mo naman na kaya nangyayari ang korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas is dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa at sa anak niya. Tapos parang gusto niyo pang kampiyan yun. So, sobrang nakakapagtaka, di ba? Buti na lang, nalaman natin kahapon na naambunan pala ng mali-malitang pera itong dalawang kupal na to. Dalawang kumag. Kailang mga nagkaedad kayo? No? Di sa totoo lang, kung ako yung mga nasa posisyon ni Ramon, ni Arnold Clavio na may pangalan ka, tapos, 'di ba? Tapos magpapadala ka sa pera. Kakaya. Parang hindi ko kaya tanggawin 'yun. Ngayon nga lang na hindi ako sikat, hindi ako kilala, parang hindi ko gagawin 'yun . Pero sila kayang-kaya nilang gawin 'yun, no? Paano 'yun? Hindi, sa lahat ng nakatanggap ng mali-malitang pera, paano nyo nalulunok na yung pera na yan na pinagpawisan, dugot pawis ang inalaan ng bawat Pilipino na ibinibigay sa inyo? Paano nyo nalulunok na maipakain yan sa pamilya nyo? Hindi ba kayo nasusuka? Hindi ba kayo naaawa sa pamilya nyo na yung galing sa, yung kung ano yung kinakain nila ngayon, galing yun sa nakaw, galing yun sa pinaghirapan ng ibang tao, tapos pinapakinabangan nyo. Hindi, tanong lang ako. Wala man sigurong masama kung magtanong ako, di ba? Hindi man siguro masama yun. Sobrang nagtataka lang talaga kasi ako na parang iba no? Hindi ba sumasakit mga tiyan nyo? Ay, hindi, no? Sa bagay, totoo naman yun. May kasabihan na yung karma, hindi man agad darating sa iyo or hindi mo agad makikita yon or mararamdaman, pero darating ang araw na biglang susulpot sa iyan. Ang masama pa dyan, minsan hindi sa rekta sa iyo kung sino yung mismong nakinabang doon sa pera na yun. Minsan sa kamag-anak, sa pamilya, doon nangyayari yung karma. Darating din naman yung araw na maniningil, sisingiling kayo dyan. Kaya kami, pangiti-ngiti na lang kasi. Sa totoo lang, kahit na makulong si Marcos Jr., mawala bilang presidente si Marcos Jr., makulong si Romualdez, si Lisa, lahat ng mga nakinabang sa mali-malitang pera, wala na rin yan . Hindi na rin naman namin mababawi yan. Hindi na mababawi lahat ng pera na yan, promise. Kasi sa ayon sa mga nakikita natin, kalat-kalat na yung pera natin, di ba? Binigay kay ganito, binigay kay ganyan, binigay kay doon, kay dyan, kay dito. So ano pa bang makukuha mong pera na galing sa pondo ng bayan na may ibabalik pa? Hindi yan. Kahit mapalitan ng presidente si Marcos Jr., hindi na yan. Pero ako, hindi ako satisfied na makulong lang sila. Hindi ako satisfied doon. Gusto ko, firing. Yan, maganda dyan. Diba? Kasi, ang daming namatay dahil sa bahay. Ang daming namatay dahil sa gutom. Sa sakit, na walang maipagamot. Yung ibang mga Pilipino na ultimong PhilHealth, kinurakot pa. Diba? So, dapat, buhay yung kinuha nila, buhay din yung kapalit. Ayun yung maganda dun. Breaking news, mga banateros, mga kabiyaya, sana pakishare nyo po itong ating upload na to. Mga banateros, bali may 2 senador po daw na maaring bumaliktad bukas or mamaya. Isang babae at isang lalaki. Sila po daw ay sasampahan ng plunder. At hindi ko alam kung anong kaso, kung anong dahilan ba't sila sinampahan or sasampahan ng plunder. Pero ngayon po ay parang kinokontak sila at sinasabihan na bumaliktad na kayo, kumampi na kayo sa Gatchalian Block para hindi na matuloy etong mga kaso nyo. So 2 senador po ito, lalaki at babae. So grabe, no? Alam naman ho natin na bukas ay magaganap ang
hearing, no? Ang hearing sa Cayetano Block, ano, na kasamahan niya diyan sila Senator Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Robin Padilla, ah, Loren Legarda, magkapatid na Bilyar, at Bongo, at iba pa. So hindi nating tukoy din kung susulput ba dyan si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin na minamanhunt siya, no? So ngayon talagang gumagawa ho ng paraan etong mga demonyo sa gobyerno natin para talaga ma-wash out etong ano na to, etong mga senador na kasama sa ni Cayetano. Dahil nagdeklara din or nagsalita din etong si Erwin Tulfo na hindi niya na daw pag-uusapan yung investigasyon sa flood control sa Senate Blue Ribbon fake hearing niya, no? Hindi niya daw pag-uusapan yan dahil tapos na daw yan. Tinapos na daw yan ni Senator Pampilo Ping Lacson. So doon pa lang malinaw na malinaw ho na talagang inililis nila at ayaw talaga nilang mapag-usapan yung flood control scam na yan. Ngayon, may dalawa silang senador na ginigipit. Sa totoosin, tatlo nga, pero sa ibang video natin gagawin yun. Ito pa nga po yung ano dyan. Wait lang. Asan na yun? Na talagang sinabi ni Erwin Tulfo na hindi niya na daw itutuloy yung ano. Ito basahin natin, no? Sen Tulfo walang balak na ulitin ang investigasyon sa flood control project. Wala umanong balak si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ulitin ang investigasyon sa flood control na nagresulta sa mga ebidensya laban sa halos 9 hanggang 10 senador. So sino yung mga senador na yun? Ayan po yung mga sila Escudero, sila Villanueva, Jinggoy at iba pa. Pero hindi ho kasama yung mga BBM senators doon. Nabisto ang BBM senators noong nagkaroon na ng hearing ng Senate Blue Ribbon hearing sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano at sa pamumuno ni Pia Cayetano na naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Doon natin nalaman na dawit pala itong mga Tulfo at iba pang BBM senator sa flood control scam. Kaya ngayon, hindi nila pag-uusapan or ayaw na nilang pag-usapan yung flood control scam na yan dahil may panibagong malalaman na naman ang publiko. Pero may good news. Dahil etong sila Senator Alan Peter Cayetano ay may hearing. Hindi sa loob ng Senado. Ito, basahin natin Blue Ribbon hearing ng kampo ni Cayetano gaganap sa labas ng Senado. Gaganapin sa labas ng Senado. Kinumpirma ni dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Hunyo 16. So bukas po yan, alas 10 ng umaga. Sa Double Gem EDSA Garden Event Place. So, pwedeng maiba to, itong mga location na to. Kasi baka biglang ipasarado, biglang hindi payagan. Kagaya ng ginagawang pangangampanya dati, di ba? Kung matatandaan nyo, nangangampanya ang senatorial candidate ng Duterte. Pero kadalasan hindi pinapapasok sa mga gym, hindi pinapayagan. At dun sa mga nangyaring rally, nung nandito pa si Tatay Digong, ganyan din ginagawa. So maaaring gawin ulit to. Dahil ayaw nga nilang mapag-usapan ng flood control scam, so pwede nilang gipitin. Or pwede nilang paalisin doon sa lugar na yon etong mga senador. Ang kinagandahan nito, hindi po napapagod ang kampo ni Senate President, ni legit Senate President Alan Peter Cayetano, na mabuksan kung ano yung katotohanan at malaman ng publiko. Lalong-lalo na ho ngayon na may 14 panibagong testigo, may 7 at may 3 pa. So ang unang naging testigo ay si Orly Gutesa, pangalawa ang 18 Brave Marines at ngayon may 14 naman.
So etong 14 na to, mas dihamak na mas maraming alam kaysa sa 18 Brave Marine. Kaya iyan yung pilit nilang iniiwasan na ayaw nilang malaman ng publiko. Kaya ngayon ginigipit nila itong Cayetano Black. Kaya itong dalawang senador, lalaki at babae, ay sinasampahan nila ng kaso para bumaliktad at mapunta sa new majority ngayon na pinamumunuan ni Senate Fake President Sherwin Gatchalian. So kayo mga banateros, hayaan ba natin na ganito na lang? At sa tingin niyo po ba, sino ang dalawang senador, lalaki at babae, na lilipat sa kampo nila Gatchalian? Comment nyo dyan. Opo, mga banateros, eto, shocking news. Bukas po, dahil magkakaroon ng hearing sa labas ng Senado, or hindi gaganapin ng hearing ng Cayetano Black sa loob ng Senado, ay may posibilidad po na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Ay dapat to grabe na hong gagawin diyan. No, isa na pong panggigipit talaga yan dahil nga si Rodante Marcoleta ay kinasuhan di umano or kinasuhan ng plunder case nitong ni Boying Remulla. So ngayon, etong si Rodante Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ay aarestuhin daw po bukas or kung anumang oras ngayon. Grabe na to mga banateros, talagang uubusin na nila ang kampo ng mga senador na hindi sumusunod kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tindi talaga. Pero ang pinagtataka ko dito, paano nyo nasasabing hindi sinusunod si Bongbong Marcos? Ang sabi naman ni Bongbong Marcos na kapag may nakita kayong maanumalya sa lugar nyo, inutos niya nga sa atin yan, di ba? Isabihin nyo agad sa amin maanumalya na ginagawa dyan sa mga, pag may nakita kayong ghost project or substandard project, isumbong nyo agad sa amin. So itong mga senador, sinunod lamang yon, sinunod na imbestigahan ng flood control scam at sa publiko kung sino-sino yung mga dawit dito. Bakit nakakapagtaka ngayon na sinusuportahan ng Administrasyong Marcos itong pinagagawa ni Ombudsman Boying Remulla na aarestuhin daw di umano etong si former Congressman Mike Defensor at etong si Senator Rodante Marcoleta. Ito po babasahin po natin ha. Sen Marcoleta nakatakdang umanong arestuhin dahil sa kasong plunder. Ibinunyag ni dating NTF-ELCA spokesperson Dr. Lorraine Badoy sa kanyang nakuhang impormasyon tungkol sa posibilidad na paghuli kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Sa kanyang post, sinabi ni Badoy na maliban kay Marcoleta, posible ring umanong hulihin sa susunod na linggo si dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor. Nako, yan po ang balita ngayon at galing po yan kay Doc Lorraine Badoy na aarestuhin itong si Senator Rodante Marcoleta at Representative Mike Defensor. So, alam naman ho natin na magkakaroon ng hearing bukas dito sa Brave 18 at dito sa panibagong testigo na 14. Etong 14 na to, di hamak na mas marami daw alam to kaysa sa 18 Marines. So, ibig sabihin, mas marami tayong malalaman at mas may mga bagong pasabog itong 14 na bagong testigo na to. So, ngayon, para mahadlangan yon, para hindi matuloy, i-arestuhin nila si Senator Rodante Marcoleta. Sa lahat po ng supporters ni Senator Rodante Marcoleta, papayag ba kayo na arestuhin ng ganun-ganun lang etong binoto nyo, etong senador na binoto nyo? Na desisyon ng isang tao? Desisyon ng isang ombudsman? Halos wala ngang maipakita sa atin na ebidensya si Boying Remulla na talagang dapat kasuhan ng plunder
etong si Senator Rodante Marcoleta. O kayo, mga anak, Kalusugan Party List na supporters ni Sir Mike Defensor, papayag ba kayo nagipitin yung binoto nyo? Papayag ba kayo nagipitin etong si si Sir Mike Defensor? Aba, sobra-sobra na ho yan. Pambabastos na ho sa inyo yan. Kapag ginawa, shoutout po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Papayag ho ba kayo na arestuhin ng ganito-ganito lang si Rodante Marcoleta at gipitin? Binoto, milyon-milyon Pilipino ho ang bumoto kay Senator Rodante Marcoleta. Tapos dahil hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos, ganito yung gagawin sa kanya. Papayag ho ba kayo dyan? Ano pong magiging komento nyo dito? So wala pala talagang balak etong kampo ni Gatchalian na pag-usapan pa ang flood control scam. Nanggaling na yan sa bunganga ni Erwin Tulfo. Na hindi na daw nila pag-uusapan yung flood control scam dahil tinapos na daw yan ni Senator Panfilo Ping Lacson. Aba, anong natapos niya dun? Yan ang tanong dyan. May natapos siya? Anong natapos niya? Ang tagal nga nagre-reklamo ang taong bayan kasi wala nga nangyaring investigasyon na maayos sa flood control scam. At ang kadalasang mga lumabas doon ay yung mga senador o yung mga politikong against or hindi kayang hawakan sa leeg ng Administrasyong Marcos. 'Di ba? Sila Alcantara, sila Bernardo ginawa niyong witness na dapat nakakulong din yung mga hayop na yun. Tapos ngayon hindi niyo pag-uusapan yung sa flood control kasi utos ni Ombudsman Boying Rimulya. Ibig sabihin, kung hindi kayo nagpapakontrol sa Malacanang, kagaya ng sinabi ni Senator Rapi Tulfo, ibig sabihin sa Ombudsman kay Boying Rimulya lang kayo nagpapakontrol, ganun. Kasi sabi ni Erwin Tulfo sabi ni Erwin Tulfo, sabi daw ng Ombudsman ay hindi na daw dapat pang pakialaman ng senator yung usapan sa flood control. Dahil may mga ebidensya na daw ang Ombudsman na hinain sa mga involved dyan. Ang tanong, yung hearing nila Cayetano at yung mga nabulgar doon, hahahinan kaya ng ebidensya at kaso? Katulad lang yan ng magkapatid na Tulfo, ng iba pa. 'Di ba? Yung mga congressman na sinabi doon sa hearing na yon. So talagang ngayon ay lumalabas talaga na kaya pilit nilang inaagaw yung posisyon kay Senate President Alan Peter Cayetano is para hindi talaga mapag-usapan etong flood control scam na to. At lalo ngayon na may 14 na panibagong testigo pa. So sabi nila, yung 14 na yan, di hamak na mas maraming alam yan kaysa sa 18 Brave Marines. Diba? So yan yung isa sa mga kinakatakutan nila. At dito pa nga may sinabi pa si Erwin Tulfo na walang binigay na otoridad kay Mike Defensor. Sabi niya, iginiit ni Sen Erwin Tulfo na walang pahintulot na otoridad mula sa Gatchalian Block Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan para sa anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor hingil sa umano'y pagdinig ng flood control funds sa nakatakdang ngayong Martes, Hunyo 16 o Hunyo 16. Sa opisyal na pahayag, nilinaw ng kanyang komite na walang naka-schedule na Blue Ribbon hearing sa naturang petsa at hindi otorisado ang anunsyo kumakalat online. Alam nyo kasi ganito, dahil nga ginigipit ng BBM senator etong loob ng Senado, di umano may banta daw dun sa loob na kahit wala naman, nakakatawa nga dun yung nagsalitang may banta yung Senado, kung sino yung nanggulo doon, kung sino yung unang nanggulo. Yung unang nanggulo doon, yung NBI, sila pa yung nagsabing may banta sa Senado. Di ba, nakakabobo, di ba? Ngayon, hindi yan papalagpasin or hindi yan parang hindi nakatinag yan sa kampo na ni Cayetano.
ng mga senador na nasa kampo ni Cayetano, magsasagawa ng hearing sa labas ng Senado. Ngayon, ayan yung sinasabi nila, wala daw otoridad. So, ibig sabihin, halimbawa, kaming mga vlogger, interviewin namin ang mga senator at ang 18 Brave Marine, hindi pala pwede yun. Una-una, wala naman sa loob ng Senado Pangalawa, bakit sa'yo magpapaalam? Hindi ka naman chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Pia Cayetano. Dahil si Senator Alan Peter Cayetano ang legit na naging Senate President na binoto ng 13 na senador. Tangina, ano yun? 11 plus 1 equals 13? Gago ba kayo? Tanginan yung lahat. Kabubuhan nyo na hinahatid nyo sa kabataan. Kailan naging isa? Kailan naging dalawa yung isa? Gago ka ba? Ilan ba bumoto kay Gatchalian? 12. So, ibig sabihin, sa totoo nga lang, 11 nga lang yan. 'Di ba? So, nung dumating yung isa doon, si Escudero, pagdating, ginawa nyo ng 12. So, paano magiging 13 yun? So, sinasabi nyo na hindi na valid sila Jinggoy Estrada kasi nakakulong na. Hindi na valid hindi na valid yung boto ni Bato de la Rosa kasi nagtatago na. Una-una, nasa batas natin na kung sakali man na itong si Senator Bato de la Rosa wala sa Pilipinas or halimbawa, naidala siya sa ICC, yun, pwede pa yun. Pero nandito sa Pilipinas, si Senator Bato de la Rosa. Nandito nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. So, valid pa rin yun. Walang paglabag sa batas doon. Ang labag sa batas o ang illegal na ginawa nyo ay yung talagang Senate President kay Sherwin Gatchalian. Yun yung illegal. Ngayon, itong sinasabi ng mga BBM senators, wag na ho natin niya masyadong pag-iintindihin. Una-una, fake hearing naman yan kung may tatawag Nagsimula sila sa fake Ilan ba bumoto sa kanila? 12 lang. Sila lang ang nagsabing legit sila. Pero ang talagang sumunod sa batas at sa konstitusyon, yung kampo ni Cayetano. Ngayon, hinahadlangan nila itong mangyayaring hearing. So, abangan natin yan bukas at maging bantay tayo at di umano may balita pang dadamputin si Mike Defensor at itong si Marcoleta. So, good morning at breaking news mga kababayan. So, may panibagong target na naman sila. Panibagong target na gusto nilang pabaliktarin at gusto nilang ipamukha sa taong bayan na nababaliktad na itong tao na to. Ngayon, siya naman yung ginagapang at inuunti-unting takutin. Ito, basahin natin, Warrant, ICC warrant laban kay Senador Bongo lumabas na umano ayon kay Representative Paulo Duterte. Ibinahagi ni Davao City Representative Paulo Duterte ang isang impormasyon na kanyang nasagap kung saan ay nalaman niya na ilalabas na umano ang ICC warrant laban kay Senator Christopher Bongo at dalawang dating opisyal ng kapulisan. Sa kanyang post nitong June 17, tinawag ni Duterte na panggigipit ng Administrasyong Marcos ang paglabas umano ng warrant laban kay Bongo. Sabi daw ni Paulo Duterte, wala ba talaga ang katapusan ng administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban, ani ni Duterte. Sa ngayon ay wala pang tugon si Sigo kung ano ang kanyang magiging sunod na hakbang base sa impormasyon na kalap ni Paulo Duterte. Alam nyo, kaya nga, di ba, si De Lima nagtataka na bakit hanggang ngayon hindi pa rin dumidikit or hindi pa rin ginagawang dumikit ni Bongbong Marcos or bumalik sa pagiging sa ICC.
So una, takot din si Bongbong na gawin sa kanya yung ginagawa niya ngayon. Pangalawa, talagang unang-una pa lang naman, kabisado na natin na gagawin talaga to ng administrasyon. 'Di ba? Yung mga panggigipit sa mga senator para hawak. Sa totoo nga, hawak niya na ngayon eh. Panalo si Marcos Jr. ngayon dahil kanyang-kanya na ang Senado ngayon. Yung nga lang, darating ang panahon na mababaliktad pa rin ang sitwasyon. Pero ngayon, sa kanya yan kasi ang Gatchalian Black ay pagmamayari na ni Bongbong Marcos ngayon yan. Nasunod yung kagustuhan niya na maging 13 yan at mas higit pa. No? Kaya itong si Senator Bongo sinusunod din sa ginawa kay Escudero at Villanueva para bumaliktad na rin. Oh, para bumaliktad na rin. Pero kung ako tatanungin, babaliktad ba si Senator Bongo o hindi? Hindi ko masasagot. Hindi ko siya masasagot. Pero dito sa usaping ICC warrant about kay Senator Bongo, may exciting part na magaganap dito. May malaking kaganapan at ikakagulat ng buong Pilipino ang mangyayari dito. No, dito sa ICC warrant laban kay Senator Bongo. Pero ulitin ko, ginagawa nga ito para mahawakan sa leeg ni Marcos Jr. yung mga senador na tututol sa kanyang kagustuhan. Ano ba yung kagustuhan ni Marcos Jr.? Ma-impeach si BP Sara, maipatupad ang CONAS, lalong-lalo na sa Senado, para extend na naman siya ng 3 years or 2 years sa pamumuno niya. Baka nga hindi nga lang 3 years or 2 years eh. Baka maging lifetime na yan hanggang sa maipasa niya na. No, maipasa niya na kay Sandro Marcos at meron pang bali-balita na ibababa nga yung edad ng pagiging presidente. Gagawing 30 ata, 30 anyos o 35. Hindi ko tukoy kung anong edad, no? Pero nasa 30. So kapag binaba ni kapag nakontrol na ng husto ni Marcos Jr. ang Senado, napakadali na lang ipasa nung batas na ang edad ng presidente ay nasa 30 pataas. So, malipay na. Masaya na si Monica Ihang Charis dyan. 'Di ba? Tuwang-tuwa na nga ang Monica Iha ni Marcos Jr. pag nangyari. So, extend yun hanggang sa kasi kapag si Sandro Marcos nga naman magiging presidente, mahaba-haba. Mataas ang ilang taon silang maghahari sa bansang Pilipinas. So kayo ba? Pabor po ba kayo na arestuhin ng ICC etong si Senator Bongo? No? Etong si Senator Bongo, kayo ba'y pabor na makulong at mawala si Senator Bongo sa hanay ng Cayetano Black? Si Senator Bongo ba ay magtatraidor sa Pilipino? I-comment nyo lang po dyan ng inyong opinion. So ito pa isang balita. Erwin Tulfo magsasampa ng kaso laban kay Mike Defensor. At kamustahin naman natin yung kaso ng dalawang bumaliktad na senador. Kung matatandaan natin, maya't maya nilalabas sa social media ng mga vlogger, ng mga dilawan, piklawan at loyalistang tanga at mga mainstream media ng mga bayaran. Maya't maya nilalabas sa Facebook page nila, sa mga pages nila, sa mga platform nila, sa YouTube, TikTok, Facebook. So, palagi natin nakikita yon. Plunder laban kay Joel, plunder laban kay Escudero. Nung kumampi na yung dalawang senador doon sa kampo ng BBM senators, biglang nawala. Biglang tumahimik. Ang tanong, Boying Remulla, kamusta na ang kaso nung dalawang senador na ito?
Parang ang bilis naman ata mawala. Parang threat sa Senado. Ang bilis na wala ng threat sa Senado. Utangin lang yan. Ngayon may threat nung hindi nyo pa hawak yung majority. Ngayon na kayo na yung majority at itinalaga ng Senate President si Kumag Gatchalian. Wala na threat. Wala na threat. Tapos sumalapit pa, yung mga kaso ng mga senador na bumaliktad, wala na rin. Kaya ikaw, diba, alam naman na natin, ito biro lang ha. Pero shoutout kay Senator Bongo, 'di ba? May ICC warrant si Senator Bongo. Senator Bongo, eto biro lamang. Kung gusto mong mawala yung ICC warrant na yan, lipat ka na. Kasi ganyan ng ngayon kalakaran eh. Bukas, tadtad ka na ng kaso, kahit si Marcoleta. Senator Marcoleta, gusto mong mawala yung warrant of arrest mo, lumipat ka sa Gatchalian Vlog. Vlog tuloy, block. No? Sa BBM Senators. Pag lumipat ka dun sa BBM Senators, wala. Tanggal niya. Arrest warrant mo, wala. Tanggal agad yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ganyang kalupit ang kapangyarihan ng BBM Senators. Kapag lumipat ka sa BBM Senators, may kaso ka, tanggal yan. Tanginang yan. So ngayon, si Erwin Tulfo ay magsasampa ng kaso kay Mike Defensor. No? So, ganyan naman talaga kapag kung sino pa yung mga inaakusahang kawatan, sila pa yung ang bibilis magsampa ng kaso. Samantalang sila na pinagbibintangan na kawatan hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasuhan. Hindi nga tinuturing na hindi nga inimbestigahan ng ombudsman yung pahayag ng 18 Brave Marine at ng mga bagong testigo. 'Di ba? So, wala na tayong magagawa. So, sabi ko nga sa inyo, kagaya ng sa ibang mga video ko, ang pag-asa na lang natin yung 3 relihiyon na magsasagawa ng revolusyon, mapayapang revolusyon sa bansang Pilipinas at ang Supreme Court. Kapag ang Supreme Court na kontrol na ng kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag itong 3 relihiyon na kontrol ng kapangyarihan ni Bongbong Marcos, wala na. Ang gagawin na lang natin, kahit na nakawan tayo ng trilyones, papalakpak na lang tayo. Ngayon na lang gagawin natin, palakpak na lang. Ganun na lang. So katulad na nangyayari ngayon, tingnan nyo yung mga senator. Kung yung mga senador nga 'di ba? Pumapalakpak na lang ngayon. No choice sila 'di ba? No choice sila kasi tangina pag hindi nila sinunod ang kagustuhan ni Haring Marcos, tatadtarin sila ng kaso. Pero ito malapit diyan mga banateros. Wag natin kakalimutan na ang mga senador na may mga kaso na isinasampa sa kanila ngayon, wag natin kalimutan yung mga kasong yan. Katulad na lang yung kasong plunder sa mga senador na bumaliktad. So hahanapin naman natin ngayon yan. Kasi nga, di ba, may kasabihan tayo, kapag bumaliktad itong mga senador na to, ibig sabihin totoo yung mga ibinibintang sa kanila. Di ba? Kasi takot silang makulong Ngayon, nahantayin natin yan. Alam naman na natin ang plunder, walang bail yan. Yan ang pagkakaalam ko. Hindi ako attorney pero yan ang pagkakaalam ko. Yang plunder ay walang bail. Ngayon, nakatatak sa isipan natin na ang kaso ni Villanueva at Escudero ay malapit na. Sabi ni Ombudsman Remulla yan. So, kailan yung malapit na yon? Aantayin natin yon. Kakalampagin natin sila na dapat maisampa yung kasong plunder na yun. Kasi kung isasampa kay Marcoleta, kung may warrant of arrest si Marcoleta, may warrant of arrest si Bongo sa ICC, dapat mas mauna tong dalawang to dahil matagal sila. Mas nauna silang kinasuhan ng plunder case at iba pa. So, abangan natin yan palagi Baka biglaan yung kalimutan yan. Huwag natin kakalimutan yan. Hindi natin dapat kalimutan yan
na may mga kaso sila. Dapat nilang harapin yung kaso na yan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros